What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Isinasalaysay ng pelikula ang kwento ni Tim Lake, isang binatang lumaki sa Cornwall. Namumuhay siya ng payapa sa isang bahay sa tabi ng dagat kasama ang kanyang kakaibang pamilya. Ang kanyang abalang ina na si Mary, ang kanyang ama na si James na palaging nakikipaglaro sa kanya ng table tennis tuwing hapon. Ang kanyang kaakit-akit ngunit makakalimuting tiyuhin na si Desmond at ang kanyang malayang espiritong kapatid na babae na si Catherine o Kit Kat. Kakaiba ang kanilang mga nakagawian tulad ng pagpunta araw-araw sa dalampasigan para magtsaa o panunood ng mga pelikula sa bakuran tuwing Biyernes anuman ang panahon. Bukod dito, taon-taon din silang nagdaraos ng isang New Year's Eve party kasama ang pamilya at mga kaibigan. Sa pagdiriwang ngayong taon, sinubukan ni Tim ang isang bagong bagay, ang humanap ng makakasama bilang kapareha upang salubungin ang bagong taon. Kaya't paikot-ikot siyang naglalakad sa gitna ng mga tao, ngunit nauwi siya sa paghila-hila ng kaibigan niyang si Jay at hindi sinasadyang natumba ang isang mesa. Samantala, nagawang makipaglandian ni Kit Kat sa isang lalaking nagngangalang Jimmy. Sa mismong countdown ng bagong taon, nakasayaw ni Tim ang isang babaeng nagngangalang Polly na lumapit upang halikan siya, ngulit sa halip ay kinamayan niya ito na ikinadismaya ng dalaga. Kinabukasan, nagising si Tim na may matinding hangover at nahihiya sa nangyari noong nakaraang gabi. Pagkaraan nito, tinawag siya ng kanyang ama sa silid nito at ibinahagi ang isang lihim lang kanilang pamilya. Ang mga lalaking ipinanganak sa kanilang angkan, kabilang si Tim, ay may kakayahang maglakbay pabalik sa nakaraan sa mga sandaling naranasan na nila. Sa una, hindi ito pinaniniwalaan ni Tim, ngunit seryoso ang kanyang ama habang ibinibigay ang mga tuntunin. Hindi sila maaaring bumalik sa panahong hindi pa nila nararanasan o sa lugar na hindi pa nila pinuntahan. Ang paraan ng paglalakbay sa oras ay ang pagpasok sa isang madilim na lugar gaya ng aparador habang iniisip ang oras at lugar na nais balikan. Sa paniniwalang biro lamang ito, pumasok si Tim sa aparador at inalala ang nagdaang New Year's Eve party. Ilang sandali ang lumipas, lumabas siya at nagulat nang makita ang sarili na suot ang damit niya kahapon. Muling naganap ang party. Muling hinila siya ni Jay, ngulit na yun ay naiwasan niya ang mesang dati niyang natumba at buong tapang niyang hinalikan si Polly sa countdown. Doon niya tuluyang napagtanto na totoo ang kanyang kakayahan. Bumalik siya sa kasalukuyan at pinakinggan ang mga payo ng kanyang ama. Binalaan siya ni James na huwag gamitin ang kapangyarihan para sa pera o kasikatan dahil maaaring mawala sa kanya ang mas mahahalagang bagay tulad ng pag-ibig. Kaya't nagpasya si Tim na gamitin ito upang mapabuti ang kanyang buhay pag-ibig. Sumunod na tag-inip, inimbitahan ni Kit Kat ang kaibigan niyang si Charlotte na manatili sa kanilang beach house ng loob ng 2 buwan. Isang hapon habang sila'y nagpapaaraw, hiniling ni Charlotte kay Tim na pahira ng sunscreen ang kanyang likod. Dahil lihim niya itong gusto, sinamantala niya ang pagkakataon ngulit aksidente niyang natapon ang buong bote sa likod nito. Sa sobrang hiya, bumalik siya sa nakaraan at mas naging maingat. Buong tag-inip sinubukan niyang mapahanga si Charlotte ngunit bigo siya sa bawat pagkakataon. Sa huling gabi bago ito umalis, ipinagtatap niya ang kanyang nararamdaman ngunit tinanggihan siya agad. Nalaman niyang binalaan na pala ito ni Kit Kat. Sinabi niya na kung mas maaga sana siyang umamin, maaaring naging iba ang lahat. Kaya't bumalik siya sa gitna ng bakasyon upang magtapat, ngunit pinayuhan siyang maghintay hanggang sa huling araw. Sa huli, napagtanto ni Tim na wala talaga siyang pag-asa kay Charlotte at hindi kayang baguhin ng paglalakbay sa oras ang damdamin ng isang tao. Pagkatapos ng tag-inip, lumipat si Tim sa London upang maging abogado at tumira sa kakilala ng kanyang ama na si Harry. Bagamat sabik siya sa bagong yugto ng kanyang buhay, nadismaya siya nang malaman na si Harry ay isang mainiti ng ulo at misanthroping manunulat ng dala. Sa unang 6 na buwan, wala siyang naging swerte sa pag-ibig liban lamang sa pagkakaroon ng kaibigang katrabaho na si Rory.
Nagbago lahat nang yayain siya ni Jay sa Don's Lenore, isang kakaibang restoran na kung saan kumakain ng mga bisita sa ganap na kadiliman. Doon nila nakilala sina Mary at Joanna. Sa kadiliman, nagkausap at nagkakilala sina Tim at Mary. Pagkatapos ng hapunan, nang makita niya si Mary, agad siyang nabighana. Nakuha niya ang numero nito at nagplano silang magkita muli. Ngulit noong gabing iyon, nalaman niyang nasira ang unang palabas ng dala ni Harry dahil may aktor na nakalimot ang linya. Bumalik si Tim sa nakaraan upang ayusin ito. Naging matagumpay ang dala, ngulit kapalit nito, nabura ang unang pagkikita nila Mary. Dahil dito, naghintay siya sa isang Kate Moss exhibition dahil alam niyang mahilig dito si Mary. Makalipas isang linggo, nagkita sila muli ngunit nalaman niyang may nobyo na ito, na si Rupert. Bumalik si Tim sa nakaraan upang pigilan ang pagkikita nina Mary at Rupert. Sa halip, nagkaroon sila ng masayang hapunan at mas lalong nagkalapit. Sa paglipas ng mga buwan, umusbong ang kanilang relasyon at kalaunan ay nagsama sila sa iisang tirahan. Sa isang pagkakataon, nakilala ni Tim ang mga magulang ni Mary na bigla na lamang dumalaw sa bahay nito. Sa una, medyo awkward ang sitwasyon, ngunit sa tulang ng ilang beses na paglalakbay sa oras, naging maayos din ang lahat. Isang gabi, nais manood ni Tim ng isang dula, ngunit masyadong pagod si Mary upang samahan siya. Kaya inimbitahan niya si Rory na manood kasama niya. Pagkatapos ng palabas, aksidente niyang nakasalubong si Charlotte, ngunit mabilis na naging awkward ang kanilang pag-uusap. Sinubukan pa niyang kausapin ito muli, ngunit hindi pa rin naging maayos. Sa ikatlong pagkakataon, nagpasya si Tim na huwag na siyang lapitan, kaya nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad kasama si Rory. Ngunit sa pagkakataong ito, si Charlotte naman ang nakakita sa kanya at siya ang nagsimula niyang pag-uusap. Bagamat may plano si Charlotte kasama ang kanyang kaibigan, inimbitahan niya si Tim sa hapunan kung saan sinabi ang kanyang pagsisisi sa pagtanggi kay Tim noong nakaraang tag-init. Hinatid siya ni Tim pauwi sa kanyang apartment at tila inaakit nga itong pumasok sa loob. Ngunit tinanggihan ito ni Tim dahil napagtanto niyang mahal niya si Mary. Mabilis siyang umuwi at nag-propose kay Mary na masayang tinanggap ito. Sumunod na tag-init, isinama ni Tim si Mary sa kanilang bahay upang makilala ang kanyang mga magulang. Samantala, mas lalong napalapit si Mary sa ina ni Tim at si Tim naman ay nakapaglaan ng oras kasama ang kanyang ama. Nakita rin niya si KitKat na nagsabi na hindi naging maganda ang kanyang buhay sa London at nakipaghiwalay na siya kay Jimmy. Sa hapunan, nagulat ang buong pamilya nang malaman nilang ikakasal na sina Tim at Mary. Hindi lamang yon, ibinalita rin nilang magaganap ang kasal sa lalong madaling panahon dahil buntis si Mary. Sa wakas, dumating ang pinakahihintay na araw at naging perpekto ang lahat. Ang kanilang kasal ay puno ng romansa at tawanan, bagamat nagkaroon ng kaunting aberya tulad ng bahagyang pagkakapunit ng damit ni Mary at ang bagyong sumira sa lugar ng handaan. Gayunman, ang pinakamalaking problema ay ang pagpili ni Tim kay Rory bilang best man na nagbigay ng napakasamang talumpati. Dahil dito, bumalik si Tim sa nakaraan upang hilingin kay Jay na maging best man, ngunit hindi rin ito naging maayos. Sinubukan din niyang hilingin ito kay Harry, ngunit hindi rin nagtagumpay. Sa huli, hiniling ito sa kanyang ama na nagbigay ng isang angkop at taos-pusong talumpati. Ilang buwan matapos ang kanilang kasal, isinilang ni Mary ang kanilang anak na babae na si Posey. Lumipat din sila sa mas malaking bahay upang mamuhay ng mas komportable bilang isang pamilya. Sa panahong iyon, napagtanto ni Tim na hindi na gaanong kapaki-pakinabang ang paglalakbay sa oras dahil natutunan na niyang pahalagahan ang bawat sandali. Sa madaling sabi, dumating ang unang kaarawan ni Posey. Dumalo ang lahat ng panauhin, kabilang sina Harry at Rory, ngunit hindi dumating si KitKat. Maya-maya, tumunog ang doorbell at biglang dumating si Jimmy upang ipaalam na nagmamanehong ng lasing si KitKat matapos ang kanilang pagtatalo, kaya nabangga ang kanyang sasakyan papunta sa bahay ni Tim. Sa pag-asang mailigtas siya, bumalik si Tim sa nakaraan at sinundo si KitKat sa kanilang bahay. Nang kinausap niya si Mary tungkol sa kalagayan ni KitKat, napagtanto ni Tim na hindi niya tuluyang nalutas ang problema kahit nailigtas niya ito sa aksidente. Napag-isipan niyang kailangan niyang makialam sa buhay ng kanyang kapatid, kung hindi ay magpapatuloy ang kanyang problema sa pag-inom at sa kanyang nobyo. Kaya inamin niya ang kanyang lihim na kakayahan kay KitKat at dinala siya pabalik sa nakaraan sa mismong New Year's Eve party kung saan niya nakilala si Jimmy. Sa pagkakataong ito,
inilabas ni KitKat ang kanyang galit at sinuntok si Jimmy kahit hindi pa niya ito kilala sa panahong iyon. Nang makabalik sila sa kasalukuyan, napagtanto ni KitKat na may raramdaman pala siya kay Jay, kaya nagsimula silang mag-date. Napatunayang mas maganda ang kanilang relasyon kaysa sa naging relasyon niya kay Jimmy. Samantala, masayang umuwi si Tim, ngunit laking gulat niya nang malamang hindi na ipanganak si Posey at sa halip ay may anak siyang lalaki. Dahil dito, agad siyang bumalik sa nakaraan upang kausapin ang kanyang ama. Ipinaliwanag ni James na hindi nila maaring baguhin ang mga pangyayari bago ipanganak ang mga anak dahil maaring magbago kung sinong bata ang maiisilalang. Kung nais niyang manatili si Posey, hindi na niya pwedeng baguhin ang anumang nangyari bago ang kanyang kapanganakan. Kaya tinanggap ni Tim na hindi niya kayang baguhin ang buhay ng kanyang kapatid at hinayaan ang aksidente na mangyari upang masiguro ang kapanganakan ni Posey. Habang nasa ospital si KitKat, nanatili sa kanyang tabi sina Tim at Mary hanggang sa mapagtanto ni KitKat na kailangan niyang ayusin ang kanyang sariling buhay. Pilayuhan siya ni Mary na subukang makipag-date sa isang lalaking mabait sa kanya at iminughaman naman ni Tim na subukan niyang ligawan si Jay. Pag-uwi nila mula sa ospital, nakinta ni Tim ang tadyang muting anak at nagparinig na nais niyang magkaroon ng isa pang anak bagamat nag-aalinlangan si Mary. Sa kabila ng kanyang pagtutulak, nagkaroon sila ng isang sanggol na lalaki makalipas ang 2 taon at namuhay ng masaya. Isang beses, aksidente nilang naiwan ang kanilang anak na babae sa ibabang bahay kung saan nasira nito ang mahalagang manuskrito ni Mary. Nais sanang ayusin ito ni Tim gamit ang kanyang kakayahan, ngunit bigla nilang natanggap na tawag ng kanyang ina na sinasabing may malubhang kanser na si James at wala na itong lunas. Agad na nagtungo sina Tim, Mary at KitKat sa kanilang bahay sa tabi ng sigat. Doon, napagtanto ni Tim na hindi kayang baguhin ang paglalakbay sa oras ang sakit ng kanyang ama. Dahil kung babalik siya ng masyadong malayo, malalagay sa alangin ang kanyang sariling kapanganakan at ang kay KitKat. Matagal nang alam ni James ang kanyang kalagayan at ginamit ang paglalakbay sa oras upang pahabain ang kanyang buhay at makasama ang pamilya. Sa nalirabing linggo ng kanyang buhay, itinuro niya sa kanya ni Tim ang mas mahalagang aral, ang tunay na kaligayahan. Ang una ay mamuhay ng normal, kasama ang lahat ng tensyon at alalahanin sa araw-araw. Ang pangalawa ay balikan ang bawat araw upang pahalagahan ang maliliit na sandali at makita kung gaano kaganda ang mundo. Sinanog ito ni Tim at natutong maging masaya, bagamat may mga araw na mas mainam na masanglang mabuhay, tulad ng araw ng pagpanaw ng kanyang ama. Hindi handang magpaalam, bumalik siya sa nakaraan upang dalawin ng kanyang ama habang ito'y malusog pa rin. Kahit matapos ang pagpanaw ni James, napapawi ang kanyang lungkot dahil maaari pa rin siyang bumalik sa nakaraan kapag namimiss niya ito. Isang araw, sinabi ni Mary na nais niyang magkaroon ng ikatlong anak. Nag-alinlangan si Tim dahil nangangahuluga ang hindi na niya makikita muli ang kanyang ama. Ngunit sa huli, tinanggap niya ito sapagkat wala nang higit pang kaligayahan sa pagiging ama kasama ang babaeng kanyang mahal. Bago ipanganak ang kanilang bunsong anak, bumalik si Tim sa nakaraan sa huling pagkakataon upang magpaalam sa kanyang ama. Magkasama nilang binalikan ng isang masayang alaala mula sa kabataan ni Tim nang hindi binabago ang anumang pangyayari. Pagbalik sa kasalukuyan, isinilang ni Mary ang isang sanggol na babae. Tinanggap ni Tim ang pagkawala ng kanyang ama at ipinagpatuloy ang buhay. Pinapahalagahan niya ang bawat sandali. Samantala, kunti-unting bumuti ang kalagalan ni KitKat at nagkaroon din siya ng anak kay Jay. Nagtatapos ang pelikula sa pagtuklas ni Tim ng formula ng kanyang kaligayahan, ang mamuhay sa bawat araw na parang minsang lamang itong mangyayari at tuluyang itigil ang paglalakbay sa oras habang pinapahalagahan ng buhay kasama ang kanyang pamilya na parang ito ay ang pangalawang pagkakataon. Mag-subscribe para makapanood pa ng ganitong mga videos, i-on ang notifications at mag-like upang makatulong sa channel. Maraming salamat sa panonood.